Ito ang orasyon sa sobrang sakit ng ulo at didiskusin din natin ang iba pang mga katanungan ng ating mga estudyanteng nanonood sa YouTube. Ano ang ostya na binabanggit namin dito na kailangan sa ibang mga orasyon? Ang ostya po ay yung ginagamit ng pare kapag may misa at ipinamimigay o ipinapakain sa mga nagsisimba. Ito po ay yung bilog na lasang apa. Merong dalawang klaseng ostya, yung maliit na ibinibigay sa mga nagmimisa at yung malaki na kinakain ng pare. Saan nakakakuha o nakakabili ng ostya? Pwede kayong magtanong sa mga pare sa simbahan. Karaniwan po ng mga simbahan ay meron ding parish store. Nagbebenta sila doon ng mga ostya. Pwede pong gamitin kahit ang ostya ay hindi nabendisyonan, ngunit mas maigi ang ostyang nabendisyon. Maaari din kayong bumili sa mga religious item store o yung mga nagbebenta po ng mga santo. Meron niyang binibentang mga ostya, kasama din yan sa mga binibenta yung mga rosary. Ano ang inyong gagawin kung walang makita o mabili ang ostya? Pwede niyong gamitin ang tisyong manipis. Siguraduhin itong malinis. Mas manipis, mas maganda kasi isusulat niyo dyan ang orasyon at yan ay inyong lulunukin o ibababad sa kung anumang sinasabi sa instruction ng orasyon. Importante ba na First Friday dasalin ang ilang orasyon na sinabi sa mga aral natin o sa mga ibang video? Ang pagdasal po ng orasyon o paggawa ng ritual, importante po na sundin ang instruction. Kapag sinabi pong First Friday, ay kailangan po itong gawin ng First Friday, hindi po simpleng Biyernes lang. Ang nakasulat po sa ating video ay kumpletong mga instruction. Sundin po ito at wag na pong magtanong kung hindi po sinabi naman sa video, dahil ito po ay kumpleto nating sinasabi lahat. Pag First Friday po ay dapat First Friday po at hindi ordinaryong Biyernes. Paano hanapin ang mga aral sa ating Karunungang Lihim na YouTube channel at paano hanapin ang ating mga lumang video? Ito po ang paraan ng paghahanap ng video sa ating YouTube channel. Buksan lang po ang internet at pumunta po sa Karunungang Lihim at pagpunta niyo po dyan ay pwede nyong i-click ang videos. Sa videos po, yan po makikita nyo ang mga luma at mga bagong video natin ng mga aral. Diyan nyo po ang basahin at pag-aralan ang lahat ng mga videos. Balik-balikan nyo po lahat hanggang sa matutunan nyo po at mamaster ang ating mga aral. Tayo po ay naglalabas ng video tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes. Minsan po ay may mga special episode na kahit Sabado, Linggo o Tuesday at Thursday ay meron tayong video, kaya abangan nyo po. Marami pong nagtatanong sa atin kung pwede bang mag-orasyon o magpoder kahit ikaw ay walang agimat o medalyon. Pwede po. Pwede nyo pong gamitin ang mga orasyon na ating itinuturo sa ating YouTube channel at Facebook kahit po kayo ay hindi nagtataglay ng agimat
o medalyon o anting-anting. Pwedeng-pwede po yan at yan po ay inyong makapagana. Suggestion ko lang po na mag-poder po kayo. Panoorin niyo po ang video ng poder sa ating mga video. Masama daw na ibahagi ang mga orasyon o mga karunungang lihim sa kapwa. Hindi po masama na ibahagi ang karunungang lihim sa kapwa dahil po ang karunungang lihim ay galing po sa ating Diyos. Ito po ay mabuti at makakatulong sa kapwa. Sa karunungang lihim tayo po ay makakagamot ng kapwa ng libre at tayo po ay makakatulong. Bakit po natin ipagdadamot ang kaalaman o bagay na pwede naman tayong makatulong? Hindi po ako sang-ayon sa mga taong madadamot. Ang karunungang lihim po ay ginamit pa ng ating mga ninuno para makatulong sa kapwa po. Kaya hindi po ito dapat ipagdamot sa kapwa. Maraming po tayong natutulungang mga kapwa Pilipino na nasa malayong lugar po sa mga probinsya at sa ibang bansa na ngayon po ay nakakatulong na po dahil sa ating mga video. Huwag po nating maliitin ang may mga alam sa karunungang lihim. Respetuhin po natin ang lahat po ng tao. Respetuhin po natin ang ating kapwa. Tayo po ay maging matulungin. Tayo po ay maging mapagpatawad. Marami pong mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao na nakikita ng mga taong may alam sa karunungang lihim. At sa kagipitan ay sila po ang inyong malalapitan. Maraming salamat po. Ito po ang orasyon sa sobrang sakit ng ulo. Tandaan po natin na noong unang panahon ay wala namang pong nabibiling masyadong gamot sa sakit ng ulo katulad po ng mga gamot na nabibili ngayon. Ang ating mga ninuno po ay gumagamit ng mga natural na paraan, mga halaman, mga herbal o orasyon sa paggamot sa mga sakit ng tao. Ito po ang orasyon na pwede ninyong gawin sa taong masakit ang kanyang ulo. Ito ay usalin sa tubig na pang-inom at sa langis na inyong ipangihilot. Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalan ng orasyong ito. Pwede nyo itong ibulong sa pinakagamot, sa tubig at pati sa pinakalangis. At iihip din itong orasyong ito sa tuktok ng taong masakit ang ulo. Kailangang usaling ang orasyong ito ng 3 beses. 3 beses sa tubig, 3 beses sa gamot, at 3 beses din sa tuktok ng tao at pati dun sa tubig na ipaiinom. Ito po ang orasyon. Basahin po ito ng dahan-dahan, basahin po mabuti, at mas maganda po kung ito ay inyong kabisaduhin. Ang orasyon po ay babanggitin ng 3 beses. Itatem, orapsip, urkop, irasumad, iremorim, iremorumlum, lumarat, laum, ampik, mibel, gayim, Jesus, exemenerao, Dios, Filius. Kailangan po iyang banggitin ng 3 beses. Gamitin po ito sa kabutihan at sa pagtulong po sa kapwa. Maraming salamat po. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aming ibinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo at mga ninuno. Mahalin at pagkaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag pong gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang napakaloob dito ay lubhang maliwaga, gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos.